So ayan, may love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, and especially po sa Maynila, no, mga taga Maynila, mga Iskonians. Magandang tanghali po sa inyong lahat, magandang umaga, magandang gabi kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po ay actually sa last vlog natin, tinawag nga ni Congressman Bini Abante itong si Yorme Isko Moreno na anay daw at si Hani naman ay bubuyog. So, sabi niya, ang anay daw ang sisira no sa Maynila. So, 'di ba nag-react ako, sabi ko, talagang sisirain ng anay ang Maynila kapag hindi maganda ang pundasyon kasi actually mga kababayan, no, at mga taga Maynila, ang Manila kasi parang ano yan parang bahay yan na kapag inayos mo ang pundasyon, inalagaan mo, tawag doon, nilinis mo, talagang walang anay dyan. Pero kung pinapabayaan mo yung Maynila, hindi mo inasikaso, kung ano yung naumpisahan, hindi mo pinagpatuloy, talagang aanayin yan, 'di ba? Kaya nga sabi niya, ang sabi naman ni Congressman Bini Abante, ang bubuyog daw sumisipsip sa bulaklak at nagpo-produce ng honey. Ngayon, so ibig sabihin, kung si honey bubuyog, sumisipsip muna bago magpo-produce. Diba? Or ikaw yung bubuyog, sumisipsip ka sa Maynila, kaya nakaproduce ka ng honey. Parang gano'n, no? Diba? Parang mali, parang nakakatawa yata Congressman Bini Abante. So speaking of Congressman Bini Abante, meron pong nakarating sa akin, no, na ikakagulat nyo po. Kasi actually marami din pong mga supporters ni Vice President Sara, ni Poset, na galit dito kay Bini Abante at ni lifestyle check nga nila ito. So ito nga, according sa lifestyle check ng netizen na supporters ni Sara Duterte, ay ito nga nasilip nga nila yung lifestyle. Napakayaman mo pala, Kong. Oo, so ano po nangyari, Kong? Magkano lang naman sahod ng congressman? Magkano lang din naman po ang sahod ng city government ng Maynila? Pero bakit kung milyones po ang halaga ng ari-arian mo? So ito po, mga kababayan, kung si Isko ay anay, si Hani ay bubuyog, anong tawag niyo sa kanya? Kay Congressman Bini Abante. So ito po, ipakita ko po sa inyo, hindi po ito fake news ha. Ito po ay meron pong patunay na kung gaano po ka-luxurious ang buhay ni Congressman Bini Abante. Yan, sabi ko nga sa iyo, bumibira ka ayan tuloy, naumpisahan. So ito po, panoorin niyo po. Sino raw ba ang mag-aakala na ang nooy napakasimpleng pastor ng isang local church sa Metro Manila? Tila mababalot ng kontrobersya ang katauhan ng pastor at kongresista ng Metropolitan Bible Baptist Ecclesia na si Benny Abante matapos maisiwalat ang tila nakakalulang lifestyle nito matapos ang tila pagbanat kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw matapos lumipas ang pagdinig ng House of Representatives patungkol sa 2025 budget ng OVP. Tila ng lifestyle check ang congressman ng Manila na si Benny Abante na tila sinabihan ng maraming netizen na naglilinis-linisan, ngunit ito rin raw pala ay may bahong itinataglay. Nagulat ang maraming netizen sa dami at milyones na pala ang ari-arian ng 6th District Representative ng Manila na si Benny Abante na ngayon ay tila iniimbestigahan ng maraming netizen. Nawindang ang maraming sa kanila dahil matatanda ang isa sa binanata ni Benny Abante, si Vice President Sara Duterte, na tila sinasabing may itinatago raw ba ang Vice Presidente kahit hindi ito sumasagot ng maayos sa naging pagdinig ng House of Representatives sa budget briefing ng Office of the Vice President, kaya tila tinanggal nito ng mahigit sa 1 bilyong piso. Ngunit tila bumaligtad raw ang mundo dahil ngayon si Benny Abante ang iniimbestigahan ng taong bayan. Partikular na ang mga taga Maynila na minsan na raw nakadalo sa nasabing pananambahan ng pastor at kongresista na kung saan kitang-kita raw nila ang maluhong buhay nito sa mga nanamit pa lamang at mga burloloy sa katawan na isinusuot. Ilan pa sa mga big revelation ng mga nasabing netizens online, tila wala raw silang matandaan
na galing sa mayamang pamilya si Benny Abante para ikatwiran ang kanyang malalang lifestyle o napakarangyang buhay. Dahil simula raw nang naging pastor ito, di umano'y allowance lang raw ang nakukuha ng nasabing kongresista. Ngunit matapos manalo sa nasabing eleksyon at naging parte ng House of Representatives, tila mas naging bad ang taong bayan sa napakarangyang buhay ni Benny Abante. Sa katunayan, ilan sa mga ebidensya ang nakakalat ngayon sa social media para magpatunay na hindi simpleng pastor at kongresista ang ngayon 6th District Representative na si Benny Abante. Sa katunayan, isiniwalat mismo ng netizen na ang ngayon dating allowance lang natatanggap, social na raw ito ngayon dahil nakakabili na raw ito ng belt ng Louis Vuitton na nagkakahalaga ng 37,000 pesos na tila mayroon ang celebrity star na si Chris Breezy. Gayon din tila pagmamayari ng congressman na si Benny Abante ang pinaniniwalaang Rolex Sky Dweller in Yellow Gold na may halagang 2.5 million pesos na kaparehas di umano ng pagmamayari ng Hollywood superstar na si Will Smith. Pinaniniwala ang isa sa mga luxury items na di umano'y koleksyon ni Benny Abante ang limited edition ng Rolex 2012 Blue Submariner na tila nagkakahalaga ng $50,237 o in Philippine peso, 2.7 million pesos. Tila mayroon din ito ang isa sa mga highest paid actors sa Hollywood na si Mark Wahlberg. Pagdating naman sa sasakyan, tila hindi rin nagpahuli ang congressman na si Benny Abante dahil namata nito na sakay-sakay ng 2021 Can AM Spider F3 Limited SE6 Blue na mayroong halagang $31,150 o sa pera ng Pilipinas, 1.7 million pesos. Tila kaya na raw magpaaral ng ilang mga college student sa kanyang masasakupan. Huli rin sa akto ang Manila Representative na ipinagmalaki pa sa kanyang official Facebook post ang di umunay bago raw nitong baby o bago nitong sasakyan na binili noong May 27, year 2022. Ang di umunay limited edition na Mercedes-Benz AMG C6G SE na nagkakahalaga ng $85,050 o 4.7 million sa Philippine peso. Ang halaga nito ay kaya nang bumili ng ilang ambulansya at fire truck na pwedeng magamit ng kanyang mga kabarangay. At ito pa ang isa sa mga nakakagulat. Bukod sa kanyang limited edition na Mercedes-Benz na may halagang 4.7 million pesos, tila bistado rin si Benny Abante sa kanyang exclusive Facebook post kung saan inamin ito na pagmamayari niya ang isang luxury car na tanging artista, milyonaryo at bilyonaryo lamang ang makakabili. Dahil bukod sa limited edition, tila nakakalula ang presyo nito. Ito'y walang iba, kundi ang VIP bulletproof na Cadillac Escalade na ESV Armored Level 6 version na may halagang $331,000 o sa Philippine peso, 18.8 million pesos. Mataas pa sa sahod ng isang pangulo sa loob ng 6 na taon. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? Congressman. Kung si Isko Anay, si Hani Bubuyog, anong tawag sa'yo? Naku, nakakalula naman po yung mga ari-arian mo, Congressman. Saan mo po galing? Kasi alam ko, pagiging pastor, hindi naman mga millionaire yung kaanib mo eh. Hindi naman mga businessman yung nakasimba sa'yo. Allowance lang naman. Pangalawa, hindi din naman milyon-milyon ang sinasahod ng isang kongresista. Pero may tanong ko lang, bakit kaya, paano kung hingian ka ng salin at asset? Saan po ito galing? Hindi po kami gumagawa ng issue. Mismo mga post mo po yan. Nakikita po, suot mo, sinakyan mo, tinabihan mo. So, kung si Isko Anay, si Hani Bubuyog, anong tawag sa'yo? And thank you. God first. Mga kababayan, kayo na lang po siguro ang humusga. Ayaw ko nang magsalita pa. Disclaimer lang, nakita ko lang sa post. Anay si Isko, ano ka? Sorry na lang.